Kabanata 911. Ang lakas ng loob mong salakayin ang kapatid ko, matapang ka. Malamig na tumawa ang lalaki habang hawak niya ang balikat ni Lito. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang lalaki at sinakaw si Lito mula sa likuran. Napasigaw si Muranye sa takot. Gayunpaman, bago mawala ang kanyang matinis na sigaw, ang dalawang tulisan ay nasakop ni Lito. Ang bilis ng kanyang kilos ay walang malinaw na nakakita. Mukhang gulat na gulat ang batang Tog, hindi niya inaasahan na ganoon pala ang kakayahan ni Lito. Hindi kalayuan doon, si Kelly Joe ay nakasandal sa isang van, puno ng pag-asa ang mukha, tutal, halos nasa kamay na niya ang 50,000. Ang paggawa ng pera ay hindi kailanman tila napakadali. Gayunpaman. Boom boom. Umalangaw-ngaw ang dalawang muffled na ingay at dalawang katawan ang itinapon sa kanyang harapan. Humakbang si Lito patungo kay Kelly Joe at malamig na sinabi, ito na ang pangalawang beses mong magdulot ng gulo. Kung may susunod pa, pagsisisihan mo ito. Naramdaman ni Kelly Joe na parang may sumasakal sa kanyang leeg, hindi siya nakaimik. Pagkaalis lang ni Lito, nagngingit si Kelly Joe at sinabing, anong nangyari? Di ba sabi mo kaya niyo siyang hawakan? Hinawakan ng Punk ang kanyang bogbog na mukha, I didn't know this kid is so tough. I must get my revenge. Pero napakalakas niya, hindi tayo kalaban niya. Wika ni Baldo sa paghihirap. Inilabas ng Punk ang kanyang telepono, ipinakita ang larawan ni Muranye, at ngumiti ng malisyosong, maswerte at nakuhanan ko ng litrato ang babaeng iyon. Napakaganda niya kaya siguradong magiging interesado si Brother Leopard. Bahagyang nagbago ang mukha ni Kelly Joe. Kung tutuusin, isa lang siyang estudyante sa universidad na may kaunting karanasan sa mundo at kaklase niya si Muranye. Kung magpapatuloy ang bagay na ito, maaaring madamay si Muranye. Ano, hindi ka pumapayag sa plano ko? Nakita ng Punk ang ekspresyon ni Kelly Joe at malungkot na nagtanong. How dare Kelly Joe sa pagsisinungaling? He forced a dry laugh, syempre aprubahan ko. Matapos makipaghiwalay kay Muranye, bumalik si Lito sa swimming pool at nakitang may lumalangoy dito. Sa isang malapit na tingin, ito ay isang babae na may curvaceous figure sa isang konserbatibong itim na swimsuit. Ah! Namula si Hanhan nang makita niya si Lito, pasensya na, akala ko walang tao sa ganitong oras. Bahagyang tumugon si Lito, okay lang. Nang malapit na siyang umalis, si Hanhan, na nasa tubig pa rin, ay biglang nagkaroon ng pulikat ng binti, at nagsimula siyang dumapa, mabilis na lumubog. Walang pagdadalawang isip, agad na tumalon si Lito sa tubig upang iligtas siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Frank Kang at ang kanyang koponan sa pintuan. Nang makita niya ang eksena sa unahan, nagalit siya at galit na galit, ano ang ginagawa ng lalaking ito. Sa sandaling iyon, tinulungan ni Lito si Hanhan, na basang-basa, sa pampang. Nawalan na siya ng malay. Diniinan ni Lito ang kanyang dibdib, naghahanda na magsagawa ng artificial na paghinga. Tumawag ka sa security, may gumagawa ng torpe. Agad na sumigaw si Frank Kang. Dahil sa pag-unawa sa sitwasyon, tumalikod ang dalawang kasamahan at dinala ang security guard. Ano ang sitwasyon? Lumapit ang security guard at nagtanong. Inangat ni Lito ang kanyang ulo at casual na sinabi, nalunod na siya, sinusubukan ko siyang buhayin. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Nakita ko mismo na itinulak niya si Hanhan sa tubig. Sinadya niya. Sinasamantala ang pagkakataon, sinimulan ni Frank Kang na akusahan si Lito ng walang humpay. Sumimangot si Lito, hindi nagabala na makipagtalo sa kanya. Delikado ang kalagayan ni Hanhan at naghanda siyang ipagpatuloy ang pagliligtas. Marunong ka bang magligtas? Hayaan mo. Si Frank Kang, nang makitang magsasagawa si Lito ng mouth-to-mouth resuscitation kasama si Hanhan, ay nakaramdam ng pangangati sa kanyang puso at itinulak siya palayo. Susunod, hahalikan na sana niya si Hanhan. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, dumating ang doktor ng paaralan sa tamang oras upang itulak si Frank Kang sa isang tabi at simulan ang pang-emerhensyang paggamot. Mukhang bigo si Frank Kang at itinuro si Lito, hindi siya dapat makatakas dito. Tawagan ng pulis at ipaaresto siya. Bakit? Niligtas ko siya. Napangisi si Lito. Napangiti si Frank Kang at sumagot, ikaw ang nagtulak sa kanya sa tubig, sinusubukang samantalahin siya. Ako mismo ang nakakita nito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang aking mga kapatid. Ang dalawang teammates, maingat dahil sa background ni Frank Kang, ay hindi nang ahas na sumagot at patuloy na tumango bilang pagsang-ayon. Iyon ay intentional murder kung gayon. Seryosong bulalas ng security guard, mabilis na kinuha ang kanyang telepono, at nagsimulang tumawag ng pulis. Gayunpaman, hindi ba dapat nating hintayin na magising si Hanhan upang kumpirmahin kung ano talaga ang nangyari?
Nagsalita si Lito sa malalim na boses. Sumagot si Frank Kang na mukhang masyadong mahalaga sa sarili, parang nagilty ka. Dahil ba hindi ka nang ahas na pumunta sa istasyon ng pulis, sa takot na kapag nakapasok ka na, hindi ka na makakalabas? Mukhang nag-aalangan pa rin ang security guard dahil medyo seryoso ang issue. Ginoong Argel. Oo. Paano mo nalaman? Tumaas ang isang kilay ni Lito, nakaramdam ng kakaiba. Ang lalaki ay tila nababalisa at nagsalita sa malalim na boses, huwag mong abalahin ang iyong sarili sa mga detalye. Ang isyong ito ay hindi maliit at hindi rin malaki, nakikita kong bata ka pa, sinusubukan kitang tulungan dito, maging masunurin ka lang. Walang pakialam na tumugon si Lito, paano ako magiging masunurin? Naglabas ng dokumento ang lalaki, pirmahan mo na lang ito. Sinulyapan ito ni Lito, isang pag-amin ng pagkakasala. Wala naman akong ginawang krimen, bakit ako aamin? Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Wala kang naiintindihan, pirmahan mo ito para maipagtanggol ko ang iyong kaso. Seryoso ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malamig na sinabi ni Lito, hindi ako pipirma. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki, kung hindi ka pumirma, magiging seryoso ang mga bagay, kailangan mong kumain ng pagkain sa bilangguan ng hindi bababa sa isang dekada. Sumulyap si Lito sa kanya, tinitingnan ang badge sa kanyang dibdib, Director Armando Kang, sa tingin ko si Frank Kang ang nagpadala sa iyo. Save your efforts, hindi ako mahuhulog sa bitag mo. Siya ay walang iba kundi ang hepe ng istasyon ng pulisya, si Hector Chen. Sa tabi niya, ay isang maselang babae. Ang babae ay si Matet Chen na nagdala kay Lito sa Kun City. Kamusta ka dito? Gulat na bulalas ni Matet Chen nang makita si Lito. Ito ay isang mahabang kwento, walang malasakit na tugon ni Lito. Ngumisi, lumingon si Matet Chen kay Hector Chen at sinabing, Lolo, ito ang ekspertong sinabi ko sa iyo. Malakas talaga siya. Tumingin si Hector Chen kay Lito at tumango, mukhang kahanga-hanga ang binata, ngunit anong ginagawa mo dito? Sumulyap si Lito kay Armando Kang, tungkol dyan, dapat mas alam ni Direk Kang kaysa sa akin. Namutla ang mukha ni Armando Kang. Hindi niya inaasahan na kilala pala ng binatang ito si Chief Chen. Gayunpaman, nakaluwag na hinanap nila si Lito nang dumating siya, kinumpiska ang kanyang telepono, para walang anumang naitalang ebidensya. Sa mga pag-iisip na ito, nabawi ni Armando Kang ang kanyang tahimik at kumpiyansang ekspresyon. Ang mga salita ni Lito ay may nakatagong mensahe, si Director Chen ay natural na makakasagot, lumingon siya kay Armando Kang, ano ang nangyayari? Si Armando Kang with a candid expression said, ganito kasi siya pinaghihinalaan ng pagpatay at pangmomolestya sa isang babaeng kaklase, kaya siya ay makulong. Agad na pinabulaanan ni Matet Chen, paano ito posible? Seryosong sinabi ni Armando Kang, mayroong ilang mga saksi, at ngayon ay hinihintay naming magising ang biktima. Gayunpaman, narinig ko na ang kanyang kondisyon ay hindi masyadong maganda, at hindi siya maaaring gumising pansamantala. At saka, ang babaeng iyon ang pinakamagandang babae sa paaralan. Napakaganda niya, at maraming lalaki sa paaralan ang nagkakagusto sa kanya. Hindi nakakagulat na may gustong manakit sa kanya. Si Matet Chen, kahit nahalata sa kanyang mukha ang kawalang paniwala, gayunpaman ay napailing matapos marinig ang mga saksi. Mukhang dismayado, sinabi niya, Lito, talagang binaygo mo ako, sa pag-aakalang gagawa ka ng ganoong kahayupan. Tumabi si Armando Kang na malamig na ngumingiti, inaabangan ang drama. Matigas na sinabi ni Hector Chen, ito ay isang seryosong bagay. Paano natin siya pakakawalan, ikulong? Iyan ay kalahati. Nang marinig ito, natuwa si Armando Kang at agad na sumigaw, oo. Teka lang, gusto kong sabihin na ang direktor mong si Kang, ay may malisyosong intensyon, hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita, mahinahong sagot ni Lito, na tila hindi naman nataranta. You brat, huwag kang manirang puri sa mga tao nang walang patunay. Ninatngat ni Armando Kang ang kanyang mga ngipin na para bang dumanas siya ng matinding kawalang katarungan. Sabi mo may masama akong motibo, nasaan ang ebidensya mo? Walang laman na salita. Na may pagkamayabang sa kanyang mga mata, alam niyang nakumpiska ang telepono ni Lito, iniisip niya kung saan siya kukuha ng ebidensya. Sa sandaling iyon, si Lito, na nasa likod ng kanyang kamay, ay bahagyang hinawakan ng isang singsing. May lumitaw na miniature recording pen sa kamay ni Lito, sa sandaling ilabas niya ito, agad na nagbago ang mukha ni Armando Kang. Sa pamamagitan ng pagpindot sa play button, ang mga pananakot na ginawa niya kay Lito ay na-play backward forward. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Armando Kang. Sa kabilang banda, ang mukha ni Hector Chen sa tabi niya ay lalong namumula.
Ang ganitong mga madidilim na gawa sa ilalim ng kanyang utos ay ganap na parang isang sampal sa kanyang mukha bilang direktor. Armando Kang, ano pa ang sasabihin mo, mali talaga ang paghusga ko sa'yo. Galit na sambat ni Hector Chen. Bumigay ang mga paa ni Armando Kang, halos lumuhod siya, nagsusumamo, Direktor, kinyo lang ako sa pagkakataong ito, mangyaring huwag mo akong sisihin. Smack! Nagtaas ng kamay si Hector Chen sa galit at sinampal siya, pulis ka, pero lumalabag ka sa batas. At inaasahan mong hindi ako magdiramdam. Nabuhay ka ba ng iyong maraming taon para sa wala? Pagkasabi noon ay bumaling siya sa kanyang mga nasasakupan, iulat ang pangyayaring ito. Si Armando Kang ay nakaupo mismo sa sahig, ang kanyang mukha ay namumutla. Alam niyang tapos na ang kanyang career. Kabanata 912. Pagkatapos makipag-usap kay Armando Kang, sinabi ni Hector Chen kay Lito, Binata, narinig ko na iniligtas mo si Matet, gusto kong pasalamatan ka para dito. Umiling si Lito, hindi na kailangang maging magalang. Tumawa si Hector Chen at sinabing, may malapit na magandang restaurant. Let me treat you. Salamat, Chief Chen, pero may gagawin ako. Let's make it another day. Tumanggi si Lito. Bahagyang napaisip si Hector Chen, dahil abala ka, hindi ko ipipilit. Kukunin ko ang aking bakasyon. Tumalikod si Lito at umalis. Tumango si Hector Chen, nagkomento, ang binatang ito ay talagang magaling, matalino at magalang. Kinusat-kusot ni Matet Chen ang kanyang mga mata habang tumatawa, hindi mo siya nakitang kumilos. Iyan ang tinatawag kong matalino. Pinaikit ni Hector Chen ang kanyang mga mata, nakatingin sa kanyang apo, nako, wala pa akong narinig na pinuri mo ang sinuman. Lolo, stop teasing me? I really admire him. Ngumisi si Matet Chen. Paglabas ng istasyon ng pulisya, tinawagan ni Lito ang paaralan, tinanong kung nasaan si Hanhan sa ospital, at agad na tumungo. Sa loob ng ward, isang medyo may edad na babae ang nakaupo sa tabi ng kama, pinupunasan ang kanyang mga luha. Si Hanhan ay nakahiga sa hospital bed, walang malay. Sinuri siya ng ilang doktor at patuloy na umiling, hindi talaga namin malaman kung bakit siya nawala ng malay. Nang akmang hahakbang pasulong si Lito, mabilis na pumasok ang isang lalaking doktor. Nandito na si Dr. Lin. Nakabalik ka na galing sa pag-aaral sa ibang bansa, halika at tingnan mo itong pasyente. Agad na gumawa ng paraan ang ilang doktor. Isang dampi ng pagmamataas ang bumungad sa mukha ni Ethan Lin, habang siya ay humakbang patungo sa gilid ng kama upang simulan ang pagsusuri. Based on my diagnosis, it should be a lung infection. We can start with antibiotics. Pagkatapos ng pagsusuri, kumpiyansang sinabi ni Ethan Lin. Tumango ang mga doktor bilang pagsang-ayon, tama, ito talaga ang pinakamaingat na diskarte. Hindi yun gagana. Mula sa gilid, dumating ang walang malasakit na boses ni Lito. Lumingon si Ethan Lin kay Lito, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng displeasure, sino ka? Ako ang doktor dito, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sumalungat? Mahinahong sinabi ni Lito, ako rin ay isang doktor, isang practitioner ng tradisyonal na local medicine. Na may halong tawa. Nang marinig ito, ilang tao ang sabay-sabay na nagtawanan. Ano ang silbi ng tradisyonal na gamot? Lahat ng ito ay panlilinlang lamang. Sabi ni Ethan Lin na may halong panghahamak. Sumeryoso ang mukha ni Lito, ang tradisyonal na local medicine ay isang mahalagang pamana sa amin ng aming mga ninuno, wala kang karapatang sir-on ito. Talaga? At bakit ganoon? Hindi ba ang local medicine ay gumagawa lang ng herbal decoction at random na nagtutusok ng mga karayom sa katawan? Umiling si Ethan Lin, alam ng lahat, ang traditional local medicine ay para lamang sa pag-aliw sa mga tao, hindi para sa mga seryosong kondisyon. Walang naniniwala dito sa mga araw na ito. Kumunot ang noo ni Lito, sumulyap kay Hanhan, at malamig na sinabi, ang problema niya ay hindi sa kanyang baga, kundi dahil sa isang benign tumor sa kanyang utak. Sa tingin mo mayroon kang x-ray vision, nakikita ang kanyang utak. Napangisi si Ethan Lin. Hindi lang naniwala ang iba na parang clown ang tingin sa kanya, oo, tama. Paano mo nalaman na benign tumor yun? Don't you think that's a bit far-fetched? Let's go? Let's go. Huwag mong ipagpaliban ang pagpapagamot ng doktor natin. Isang doktor ang naiinip na itinaboy siya. Di nagtagal, sinimulan ni Ethan Lin ang paggamot. Gayunpaman, sa gitna ng proseso, biglang nagsimulang manginig si Hanhan. What's wrong with my daughter? She was fine just now. Tanong ng nanay ni Hanhan. Ethan Lin gritted his teeth, stammering, I don't know. Everything was done by the book. Nako, ang bilis ng tibok ng puso ng pasyente.
Kinakabahang sabi ng isang nurse. Umupo si Lito sa gilid, nakatingin sa kanila na may mapanuksong ngiti. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, si Ethan Lin ay nalilito. Nang makitang mahirap ang sitwasyon, nilinggan niya si Lito, hindi ba ikaw ang matigas na tao kanina? Kung kaya mo, tretuhin mo siya ngayon. Walang sinabi si Lito, naglakad lang siya papunta sa kama. Pero hayaan mo akong linawin ito, kung may mangyari man sa kanya, ikaw ang bahala. Dagdag ni Ethan Lin. Natural na alam ni Lito, sinusubukan lang ni Ethan Lin na ilipat ang responsibilidad, ngunit kung isa sa alang-alang ang pagkaapurahan ng sitwasyon, hindi siya nag-abalang makipagtalo. Kaagad, naglabas siya ng mga pilak na karayom at nagsimulang magsagawa ng acupuncture. Napaatras si Ethan Lin, tinitingnan ang mga pilak na karayom, na may panghahamak sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na maaaring magkaroon ng anumang epekto ang maliliit na pilak na karayom na ito. Gayunpaman, noong pinaalis niya siya, ipinasok ni Lito ang huling pilak na karayom at marahang pinitik ang dulo ng karayom. Pagkatapos, isang himala ang nangyari. Tumigil sa panginginig ang katawan ni Hanhan, bumalik sa normal ang kanyang paghinga, pati ang mga kagamitang medikal ay tumigil sa pagbip. Ang ilang mga doktor ay yumuko, nanlaki ang kanilang mga mata, at hindi makapaniwala sa nangyayari sa harap nila. Nang makita ito, ang ina ni Hanhan ay nagmamadaling lumuhad sa harap ni Lito, binata, talagang kamangha-mangha ka. Mangyaring iligtas ang aking anak na babae. Mabilis siyang tinulungan ni Lito, tita, hindi na kailangan nito. Tungkulin ko ang pagtulong sa may sakit at pagliligtas ng buhay. Hehe. Sa sandaling ito, si Ethan Lin mula sa gilid ay nanunuya, tita, hindi mo talaga maiisip na pinagaling niya ang iyong anak, hindi ba? Paanong ang ilang karayom na pilak na biglaang nalaglag ay nakakagamot ng isang sakit? The doctors by the side sycophantic ally agreed, exactly, it was our previous measures that were effective, and that's why the patient improved. Ha! Ganun ba? Tumingin ang ina ni Hanhan kay Lito na may bahagyang hinala. Sinabi lang ni Lito, maaari kang magsagawa ng pagsusuri. Tingnan kung may anino sa kanyang utak. That's absurd, kung tama ka, luluhod ako sa'yo dito at ngayon. Ngumisi si Ethan Lin, iniisip na nagpapakita lang si Lito. Sige. Kung ganoon ay dapat humanda ka na sa pagluhod. Tumingin si Lito kay Ethan Lin. Nang marinig ito, biglang nagdilim ang mukha ni Ethan Lin. Siya ay isang mapagmataas na anak ng mataas na hindi kailanman tinutuya ng ganito. Fine. I'll take her for the check-up right now. Kung tama ka, luluhod ako ng walang salita. Pero kung mali ka, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Mabangis na pahayag ni Ethan Lin. Tumango si Lito, okay. Maraming malapit na doktor ang umiling, masyadong mayabang ang batang ito. Paano niya masasabi sa pamamagitan lamang ng pagtingin? Di nagtagal, ipinadala si Hanhan sa silid ng pagsusuri. Sa sandaling lumabas ang film, si Ethan Lin, sa masusing pagsusuri, ay naiwang tulala. Ito. Paano ito posible? Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Sa film, malinaw na nakikita ang isang maliit na anino, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang tumor ayon sa kanyang propesyonal na karanasan. Bakit tulala ka pa? Hindi ka ba luluhod? Napangiti si Lito. Nakakuyom ang mga kamay ni Ethan Lin sa mga kamao na nagdulot ng kaluskos. Siya ay lubos na napahiya ngayon, lahat salamat sa batang ito. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Ang inahanhan ay kumapit sa damit ni Lito. Ngumuso si Ethan Lin, kailangan ng operasyon, walang silbi ang pagmamakaawa sa kanya. Hindi siya pinansin, nilinggan ni Lito ang ina ni Hanhan at sinabing, huwag kang mag-alala, malulutas ito sa loob ng 10 minuto. Ang mga salitang ito ay muling namangha sa karamihan ng mga doktor. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Eksakto, paano ka magiging matapang para mag-claim? 10 minuto, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Inisip ni Ethan Lin na baliw si Lito. Mahinahong sinabi ni Lito, pakiusap umalis. Kailangan ko ng kapayapaan. Sige, pero kung may mangyari sa pasyenteng ito, ikaw ang may pananagutan. Umalis sa silid si Ethan Lin at ang iba pang mga doktor. Hindi pa ako nakakita ng ganoong arrogant na kabataan. Pag-alis ng tumor ng walang operasyon, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Saglit lang, sasampalin na niya ang sarili niyang mukha. Napangiti si Ethan Lin. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 minuto at naiinip na pumasok si Ethan Lin sa silid. Katatapos lang ng trabaho ni Lito. Sinulyapan ni Ethan Lin si Hanhan at, nang makitang walang pagbabago, tumawa at sinabing, ano, tinanggal mo ba ito sa telekinetic ally? Hahaha. Nagtawanan ng iba.
Nang walang init, sinabi ni Lito, wala na ang tumor, tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Kung wala na talaga, kukunin ko ang apelyido mo. Si Ethan Lin, na hindi naniniwala sa isang salita, ay gumanti ng putok, let's go check. Hindi nagtagal, bumalik ang mga resulta. Habang hawak niya ang ulat sa kanyang kamay, si Ethan Lin ay ganap na natigilan. Wala na ang anino. Mabilis niyang kinusot ang kanyang mga mata, iniisip na baka mali ang kanyang nakita. Ngunit sa isang pangalawang tingin, pareho ang resulta. Sa sandaling iyon, ang buong ward ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang mga dati nang nanunuya ng mga doktor ay hindi makapagsalita, naiwan lamang ang kanilang mga mata na nanginginig sa hindi makapaniwala. Paano ito magiging posible? Maraming mga doktor ang nagtipon-tipon, paulit-ulit na sinisiyasat ang mga larawang medikal hanggang sa wakas ay natiyak na hindi sila nagkakamali. Nang ibalik nila ang kanilang tingin kay Lito, ang kanilang hitsura ay hindi na pareho. Ito ngayon ay napuno ng paghanga. Bata, paano mo nagawa ito? Pinalibutan nila si Lito. Sumagot si Lito, acupuncture. Hindi ko akalain na ang tradisyonal na gamot ay maaaring maging napakabisa. Tila napagkamalan natin ito. Sabi ng isa sa mga doktor. Talaga. Hindi napigilan ng isa pang doktor ang buntong hininga, such a valuable art, yet unrecognized and undervalued, sayang. Humihingi kami ng paumanhin, binata. Ang dating ugali namin ay hindi nararapat, utang namin sa iyo ang paghingi ng tawad. Nagsimulang humingi ng tawad ang mga doktor. Sa gilid, mukhang napahiya si Ethan Lin. Lumingon sa kanya si Lito, Dr. Lin, dapat na ba namin kayong tawaging Dr. Argel ngayon? Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Ethan Lin ay kumikibot ng hindi mapigilan. Sa sobrang hiya, tumalikod siya at tumakbo palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Hanhan at medyo nagulat nang makita si Lito. Paano ka napunta dito? Naalala ko. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malamig na boses ang sumabad, siya ang nagtulak sa iyo sa tubig. Si Frank Kang, na may dalang malaking bouquet ng pulang rosas, ay pumasok sa ward. Sumimangot si Hanhan, hindi iyon totoo. Nagkaroon ako ng cramp sa aking binti. Tumalon si Lito para iligtas ako. Umiling si Frank Kang, masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Siya ay walang iba kundi isang hamak. Wala kang ideya kung ano ang ginawa niya sa iyo. Nakita ko ito sa sarili kong mga mata, aasarin ka niya. Pwede pa ba yon? Si Hanhan ay tila nag-aalinlangan. Ngumuso si Frank Kang, syempre totoo. Nakulong siya kahapon. Hindi mag-aakusa ang pulis ng walang dahilan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ang aking tiyuhin ay ang direktor ng lokal na istasyon ng pulisya. Mapatunayan niya ito. Si Frank Kang, gayunpaman, ay naguguluhan kung paano napunta si Lito sa ospital. Hindi ba dapat nasa police station siya? Hey! It seems like you're still in the dark about your uncle's situation. Tumawa si Lito. Kumunat ang kilay ni Frank Kang, anong ibig mong sabihin? Casual na sumagot si Lito, siya ay pinigil dahil sa pagpilit ng isang pag-amin. Nagbago ang mukha ni Frank Kang, you're talking nonsense. Paanong ang isang walang katulad niya ay makalaban sa sarili niyang tiyuhin? Sa pag-iisip nito, agad niyang tinawagan si Armando Kang, at nakita niyang naka-off ang telepono. Agad siyang natarante at tumawag sa bahay, tita, nasa bahay ba ang tito ko? On the other side, a middle-aged woman's wail came through the phone, nakarating lang kami sa balita. Naaresto na siya. Ano ba talaga ang nangyari? Ano? Nagulat si Frank Kang, halos matamba. Kabanata 913. Anong problema ng tito ko? Galit na tinitigan ni Frank Kang si Lito. Napangiti ng mahina si Lito, narito ang isang payo para sa iyo, ikaw ang arkitekto ng sarili mong kamalasan. Hindi kita bibitawan. Umasim ang mukha ni Frank Kang habang sinuntok niya ang mukha ni Lito. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ng kanyang kamay si Lito, nahawakan na niya ang kanyang palso, at nakaramdam siya ng kirot na parang madudurog ang kanyang mga buto. Umalis ka, basura. Malamig na sabi ni Lito. Sa sandaling mabitawan ang kanyang kamay, nakaramdam ng hiya si Frank Kang at tumalikod upang umalis. Hintayin mo na lang ako. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin. Tumingin si Hanhan kay Lito, bahagyang nagbabago ang kanyang ekspresyon. Parang pamilyar ang boses niya, at kahanga-hanga ang kanyang martial prowess, siya kaya ang bida na nagligtas sa kanya kagabi. Nang magtatanong pa sana siya, mahinahong sinabi ni Lito, dahil okay ka na ngayon, aalis muna ako. Hoy! Nang ibukan ni Hanhan ang kanyang bibig, umalis na si Lito. Puno ng pagkabigo ang maganda niyang mukha.
Sa sandaling bumalik si Lito sa paaralan, tumungo siya sa gusali ng dormitoryo ni Muranye, handang maghintay para sa kanya. Lito. Nakilala siya ng isang kaklase ni Muranye, narito ka ba at hinahanap si Muran? Tumango si Lito. Sabi ng kaklase, huwag ka nang maghintay, nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Maaari mo bang ibigay sa akin ang address? Tanong ni Lito. Matapos ibigay sa kanya ng kaklase ang address, dumiretso si Lito sa restaurant. Isa itong fine dining western restaurant na matatagpuan sa mataong lugar. Sa sulok ng restaurant, may piano. Nakasuot ng itim na mini dress, si Muranye, tulad ng isang anghel, ay nakaupo sa harap ng piano, na may malambing na musika na umaagos mula sa kanyang mga daliri. Nakahanap si Lito ng mesa sa tabi ng bintana at nag-order ng isang baso ng red wine. Friend, lumipat ka sa ibang upuan. Biglang tumayo ang isang binata sa kanyang harapan, at ang kanyang tono ay nag-uutos. Isang sexing babae, nakahawak sa braso ng lalaki, nakatingin din sa mga tao. Walang pakialam na tumugon si Lito, hindi ako aalis. The woman pouted, Mr. Kung, I just want to sit here and look at the street view outside. Sa sandaling napangiwi ang dilag, hindi na napigilan ni Randy Kung at nilakasan ang kanyang boses kay Lito, bata, gaano katagal bago ka sumuko sa upuan? Humigop si Lito ng kanyang red wine, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Randy Kung, iniinsulto mo ba ako? Kilala mo ba kung sino ako? Ano ang mahalaga sa akin kung sino ka? Huwag mo akong harapin, walang pakialam na tugon ni Lito. Tumabi ka, baka magsisisi ka. Binyantaan ni Randy Kung si Lito, batay sa kanyang payat na hitsura. Pagkatapos, hinawakan ang kwelyo ng damit ni Lito, sinabi niya, umalis, o hindi ako magiging magalang. Bam! Sinipa siya ni Lito at lumuhad si Randy Kung sa harap niya. How dare you hit someone? Sigaw ng isang babae. Tulong, may nag-aaway dito. Mabilis na tumakbo ang manager ng restaurant, nagtatanong, ano ang nangyari? Matapos ipaliwanag ni Lito ang sitwasyon, sinabi ng manager ng restaurant kay Randy Kung, pasensya na, kung ganoon nga, kasalanan mo iyon. Tumayo si Randy Kung, itinuro ang sarili na may nakakatakot na mukha, kilala mo ba kung sino ako? Anak ako ni Archie Kung. Nang marinig ang pangalang Archie Kung, agad na nagbago ang kutis ng manager, Mr. Kung. Nang marinig ang pangalan, nagulat din ang mga tao sa paligid. Si Archie Kung ay isa sa nangungunang 10 tycoon sa Kun, at ang gusali kung saan matatagpuan ang restaurant na ito ay isa sa kanyang mga asset. Ang manager, syempre, ay hindi nang ahas na sakta ng isang makapangyarihan at mayamang tao. Ngumisi si Randy Kung, so, sino sa tingin mo ang responsable ngayon? Paumanhin, Mr. Kung, medyo naging bastos ako ngayon, sabi ng manager ng restaurant, ang kanyang saloobin ay mabilis na umikot. Nilinggan niya si Lito, Sir, pwede po bang lumipat sa ibang table? Inilapag ni Lito ang kanyang baso ng alak, tinitigan ng manager, nauna ako, bakit siya ang uupo? Kasi ang tatay niya ay si Archie Kung. It's as simple as that, said the restaurant manager. Nadismaya siya sa kawalan ng pag-unawa ni Lito, na nagdudulot ng hindi kinakailangang kaguluhan. Kung hindi ka aalis ngayon, ihahatid ka ng security. Banta ng restaurant manager. Kung kaya mo akong paalisin, casual na sagot ni Lito, kinuha ang kanyang baso ng alak para sa isa pang higop. Hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Sa isang mapang-asar na singgal, mabilis na inilabas ng manager ang kanyang walkie-talkie, na humihingi ng tulong. With a gloating smirk, he boasted, ang mga security guard natin dito ay mga eksperto, kung sa huli ay masasaktan ka, huwag kang umiyak. Hindi nagtagal, napalibutan si Lito ng mahigit 10 matatangkad at matipunong security guard. Anak, umalis ka na. Utos ng pinuno ng seguridad. Nang makitang hindi tumutugon si Lito, ang kapitan ng seguridad ay sumulong, at yamakap sa kanyang balikat. Nakangiti si Randy Kung, sa loob-loob na minumura ang katapangan ng basurang ito na naglakas loob na humarap sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang walang malinaw na ideya kung ano ang nangyari, ang pinuno ng pangkat ng seguridad ay itinapon ng husto sa sahig. Natigilan ng manager. Sinigawan niya ang iba, bakit pa kayo nakatayo dyan? Kunin mo siya at itapon. Isa sa mga security guard, na may hawak na baton, ay nagpuntirya ng welga kay Lito. Sinalubong ito ni Lito ng isang salaming baso. Bam! Naputol ang batute sa dalawa. Ang eksenang ito ay nagpakawalan ng hininga sa lahat. Paano nabasag ng isang salaming baso ang isang baton? Hindi makapaniwalang tumingin ang security guard.
Umalis ang kamao niya, ngunit bago pa nito mahawakan si Lito, nasuntok na siya. Di nagtagal, isang dosenang tao ang bumaba, na pawang nakahiga sa sahig. Natigilan din si Randy Kong, at namumutla ang manager. Ang pananakit ng mga taong ganito, malala ang kahihinatnan. Malamig na babala ng manager. Maghintay. Sa sandaling ito, napansin ni Muranye ang sitwasyon at naglakad palapit. Sinabi niya sa manager, Manager Zhang, kaibigan ko siya, mangyaring huwag siyang panagutin. Pero marami na siyang nasaktan sa atin, hindi natin pwedeng pabayaan na lang. Malungkot na sabi ng manager. Nagsumamo si Muranye, magpe-perform ako ng dagdag na oras ngayong gabi ng walang bayad. Bahagyang lamambot ang ekspresyon ng manager. Sa gilid, nagliwanag ang mga mata ni Randy Kung nang makita niya si Muranye. Kung ikukumpara sa makulit na babae sa tabi niya, si Muranye ay parang malinis na liryo. Nagsimula na si Randy Kung na magpantasya tungkol sa pagiging intimate kay Muranye. Kung kaya natin siyang palayain ay depende sa desisyon ni Young Master Kung, tumingin ang manager kay Randy Kung. Napangiti si Randy Kung, I can consider it. What's your name, little girl? Sumimangot si Muranye, Muranye ang pangalan ko. Lumapit si Randy Kung sa kanya, so college student ka na. Pagkatapos ng performance, puntahan mo ako sa room 88 sa hotel sa itaas. Kalimutan na lang natin ang pangyayaring ito. Ano? Nagsalubong ang kilay ni Muranye. Malinaw ang implikasyon sa mga salita ni Randy Kung. Kung talagang pumunta si Muranye sa silid na iyon, maliwanag kung ano ang mangyayari. Hindi ako pupunta, sabi ni Muranye, puno ng disgusto ang kanyang mukha. Ngumisi si Randy Kung, bueno, ang binatang ito ay maaaring maghanda upang harapin ang mga kahihinatnan kung gayon. Kahit na hindi siya makulong, kukuha ako ng pinakamahusay na abogado upang siya ay mabalisa. Nag-alinlangan si Muranye. Kung tutuusin, ilang beses na siyang tinulungan ni Lito. Ano ang dapat niyang gawin? Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, naisip ni Randy Kung na siya ay naakit niya. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabing, baby, basta sumunod ka sa akin, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Stop hang out with trash. Naiinis si Muranye at lalaban na sana, ngunit hinawakan ni Lito ang palso ni Muran Kung at pinilipit ito ng husto. Basag. Isang malinaw na tunog ng pagsira ng buto. Bumagsak ang kanyang palso. Nasira. Lahat, pati ang manager, ay mukhang natakot. Ito ang anak ni Archie Kung. Baliw ba ang lalaking ito? Napagtanto ba niya ang malalang kahihinatnan? Sumigaw si Randy Kung, how dare you touch me? Papatayin ko ang buong pamilya mo. Hinawakan ni Lito ang likod ng kanyang kamisete at idiniin siya sa mesa, sabihin mo ulit. Maglakas loob kang hawakan ako ay. Bago siya matapos magsalita, biglang lumitaw ang isang kutsilyo sa hapunan sa kamay ni Lito, na nakatanim sa mesa na 1 sentimetro lamang ang layo mula sa ilong ni Randy Kung. Dumating ang baho ng ihi, at basa ang pantalon ni Randy Kung. Paf! Hindi napigilan ng mga nakapaligid na parokyano na takpan ang kanilang mga bibig sa kakatawa. Bakit hindi ka nagmumura ngayon? Ang mga salita ni Lito ay puno ng panunuya. Ikaw. Bitawan mo ako. Si Randy Kung ay bumuhos sa malamig na pawis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinakawalan siya ni Lito. Agad na tumakbo si Randy Kung, tinuro si Lito, at sinabing, ikaw bastos, hindi ka aalis sa lugar na ito ngayon. Lito, mas mabuting umalis ka na kaagad. Hindi mo pwedeng guluhin ang pamilya Kong. Payo ni Muranye. Bilang isang taong nahihirapan, alam na alam niya ang impluensya ni Archie Kung. Tahimik na sinabi ni Lito, huwag kang mag-alala. Hindi magawang hikayatin ni Muranye si Lito na aalis siya sa paligid. Makalipas ang halos 10 minuto, 2 itim na sedan ang pumarada sa pasukan. Bumukas ang pintuan ng kotse sa harap, at lumabas ang isang mahigpit na 51 lalaki, si Archie Kung iyon. Sa kanyang likuran ay sinundan niya ang isang matanda na naka-white shirt. Panay ang takbo ng matanda, ang bawat hakbang ay sumasalamin sa malakas na sigla. Dalubhasa siya sa martial arts. Bumukas ang pinto sa likod, at lumabas si Randy Kung sa kotse na nagmumura at tinuro si Lito, siya iyon. Nagdilim ang mukha ni Archie Kung habang naglalakad siya papasok sa restaurant. Lahat ng walang malay ay tumayo. Paulit-ulit na yumuko ang manager ng restaurant, halos lumuhod, Mr. Kung, ano ang nagdadala ng iyong marangal na presensya dito? Gusto kong malaman kung sino ang nanakit sa anak ko. Please stand up. Don't waste my time. Sabi ni Archie Kung, bahagyang inis ka ng paligid. Tumayo si Lito, ako iyon. Si Archie Kung, na may seryosong mukha, ay nagsabi, talagang matapang ka. Nagkibit balikat si Lito, he deserved it.
I even think he got off lightly. Tiyak na hindi ka marunong magpahalaga sa kabaitan. Dahil lang sa mayroon kang ilang mga kakayahan, sa tingin mo ay mahusay ka. Huwag kalimutan, palaging may mas mataas na bundok at palaging may mas mahusay na tao doon. Nilinggan ni Archie kung ang matandang lalaki sa likuran niya, Elder Siang, natatakot akong abalahin kita. Pakiusap, harapin ito sa lalong madaling panahon, kailangan kong dumalo sa isang pulong. Ang matanda ay humakbang pasulong, tinitigan si Lito, at walang humpay na umiling, magtiwala ka, Mr. Kung, hindi ito magtatagal ng 1 minuto. Hindi kailangan ng 1 minuto, biglang sabi ni Lito. Kumunat ang noo ni Elder Siang, ano ang sinabi mo? Sinabi ni Lito, sa loob ng 1 minuto, matatalo ako. Hey. Umiling si Elder Siang, ang guya ay hindi natatakot sa tigre. Nakakaawa, ngunit hindi ako magpapakita ng awa. Dito nagtatapos ang iyong karera sa martial arts. Pagkababa ng boses niya ay bigla siyang kumilos. Isang malakas na sagupaan ng puwersa, na sinabayan ng kaluskos ng kidlat, ang bumagsak patungo kay Lito ng may napakalaking momentum. Dahil sa malakas na puwersa, nagulat ang mga nakabantay at patuloy na napaatras. Tumayo si Lito, hindi sumusuko. Habang papalapit ang kamao, binato niya ito ng suntok para salubungin ito. Si Master Siang, na mapanghamak sa kanyang puso, ay hindi makapaniwala na si Lito ay walang pakundangan upang makayanan ang suntok na ito. Tulala ba siya? Kabanata 914. Sa pag-iisip nito, nadagdagan ni Master Siang ang kanyang lakas. Kung tutuusin, kasama si Archie Kung, kahit nakapatay siya ng tao, wala siyang dapat ikatakot. Boom! Sa isang kisap mata, nagsalpukan ang mga kamao. Nagkaroon ng sonic boom sa espasyo, dumadagandong ang eardrums. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Ang kanyang kumpiyansa ay sumangga, napalitan ng takot. Ito broken bar. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa, malalim at hindi maarap, na umaatake sa kanya tulad ng pagguho ng lupa at tsunami. Boom! Napaatras siya at nontog ng malakas sa pader. Binalot ng katahimikan ang paligid. Ang mga tao na sa simula ay naghihintay ng drama ay tila lahat ay petrified. Ang mga mata ni Archie Kung ay nanginginig ng hindi mapigilan. Master Siang, ito. Hawak ang kanyang dibdib, napaatras si Master Siang. Nadismaya si Randy Kung at sinabing, Master Siang, ngayon ka lang siguro naging pabaya. Patayin ang batang ito ng mabilis. Sinulyapan siya ni Master Siang, lumapit kay Lito, at bahagyang yumuko, binata, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Hindi na kailangan ng salamat. Mahinahong sagot ni Lito. Nagulat si Archie Kung, Master Siang, ano ang nangyari? Mahinahong nagsalita si Master Siang, hindi maarak ang kakayahan ng binatang ito. Kung hindi niya pinigilan ang halos lahat ng kanyang lakas, patay na ako ngayon. Ano? Ganyan siya kakulit. Agad na nagbago ang mukha ni Archie Kung. Dapat malaman ng isa, si Master Siang ay isang dalubhasa sa martial arts na pinagbayaran niya ng malaking halaga. Gayunpaman, ang binatang ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Master Siang. Binasa ng malamig na pawis ang likod ni Archie Kung. Sa bansang Locks, kahit ang isang mayamang negosyanteng tulad niya ay hindi maglalakas loob na masaktan ng basta-basta ang isang tunay na martial arts master. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Archie Kung at sinabi kay Randy Kung, lumuhod ka. Bakit ako luluhod? Si Randy Kung ay hindi nasisiyahan. Kumalas ang palad ni Archie Kung, mapahamak, kapag sinabi kong lumuhod ka, lumuhod ka. Kung hindi, huwag mo akong tawaging tatay. Nang makitang tinamaan si Randy Kung, labis na nagulat ang lahat sa paligid. Karaniwang pinapahalagahan ni Archie Kung ang kanyang nag-iisang anak. Ngayon, talagang sinaktan niya ang kanyang anak dahil sa isang binata. Nang makitang galit na galit ang kanyang ama, walang choice si Randy Kung kundi ang lumuhod. Ano bang pinagtatawanan mo? Paumanhin. Binigyan siya ni Archie Kung ng isa pang sipa. I'm sorry. Sabi ni Randy Kung, nag-aatubili. Tumawa si Archie Kung at sinabing, nandito ka para kumain ngayon, di ba? Kung ganoon, sa akin ang pagkain na ito. With that, he waved his hand and the restaurant manager brought the menu. Archie Kung ordered every expensive dish there. Tumango si Lito at sinabing, sige, hayaan mo siyang tumayo. Nakahinga ng maluwag si Archie Kung, sinapak ng mahina ang kanyang anak at pinagalitan, hindi ba dapat magpasalamat ka sa master? Walang ibang pagpipilian si Randy Kung kundi ang magpasakop. Sige, walang makakakita dito, gumalaw ka. Pinahiwa-hiwalay ng bodyguard ni Archie Kung ang mga nanunood. Bumaling si Archie Kung kay Lito na may nakakaawang ngiti, pwede ko bang malaman ang apelyido ng master, please?
Argel. Walang pakialam na tumugon si Lito. Ang pagbanggit sa apelyidong Argel ay tila bahagyang nagpabago sa ekspresyon ni Master Siang. Isang binata at may apelyido na Argel, narinig niya ang tungkol sa isang batang Grandmaster sa kabisera na tinatawag ding Argel. Pwede bang? Mabilis, hinailan ni Master Siang si Archie kung sa isang tabi at may ibinulong sa kanyang tainga. Talaga? Si Archie kung ay parehong nagulat at tuwang-tuwa. Kung ang lalaking nasa harap niya ay talagang ang batang Grandmaster, ito ay maaaring maging isang perpektong pagkakataon upang gumawa ng isang malakas na kakampi. Nagmamadali siyang lumapit kay Lito, bahagyang yumuko, "Guro," hindi pa nagtagal ay lumabas ang isang batang Grandmaster mula sa kabisera na ikinagulat ng bansang Lux. "Ikaw kaya yon?" Walang pakialam na sumagot si Lito, "Oo, ako, ito." Si Archie kung at Mr. Siang ay parehong napabuntong hininga sa gulat. Naisip ni Mr. Siang sa kanyang sarili, hindi nakakagulat na hindi ko siya matalo. Tuwang-tuwang nagbuhos ng alak si Archie kung para kay Lito, "Guro, hindi tayo nagkakilala hanggang sa nag-away tayo. Ang baso ng alak na ito ay isang toast para sa iyo." Hindi nagsalita si Lito at ininom ang alak. Malinaw ang kahulugan, pumayag siyang bumuo ng isang bono. "Master, bago ka lang sa Kun City, tama. May impluwensya ako dito. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling magtanong sa akin." Taos-pusong sinabi ni Archie kung. Bahagyang tumanggo si Lito, Si Mr. Siang ay labis ding nasasabik. "Guro, lagi kong hinahangaan ang iyong kilalang reputasyon. Gusto mo ba akong bigyan ng gabay?" Sumulyap si Lito sa kanya at umiling, "Nasugatan mo ang iyong kaliwang balikat noong bata ka pa, at iyon ang dahilan ng iyong bottleneck." Mukhang nagulat si Mr. Siang, "Paano mo nalaman?" Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, marahang sinabi, "Halika rito." Habang papalapit si Mr. Siang, biglang hinawakan ni Lito ang kanyang balikat. Nararamdaman ni Mr. Siang ang pagdagsa ng totoong chi na nagpapalusog sa kanyang nasugatang bahagi. Pagkaraan ng halos 10 segundo, binawi ni Lito ang kanyang kamay. Tapos na. Naguguluhan ang ekspresyon ni Master Siang. Nang igalaw niya ang kanyang braso, nagulat siya nang makitang ganap na gumaling ang dati niyang pinsala. "Salamat, Master Argel. Pambihira na makita ka ngayon." Yumuko si Master Siang at same time na yumuko. Nang makita ang eksenang ito, tumingin si Archie kung kay Lito nang may panibagong paggalang at mabilis na nagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. "Hindi ko naiistorbohin ang pagkain mo." Kinuha ni Archie kung ang kanyang anak at umalis. Nang matapos ni Muranye ang kanyang piano performance at bumaba mula sa stage, nagtanong siya, "Ano ang pinag-uusapan niyo ni Archie kanina?" Nagkibit balikat si Lito, "Walang anuman, nagpapasalamat lang ako sa pagpapaaral sa kanyang anak." Talaga. Puno ng pagdududa ang mukha ni Muranye. "Forget it, hindi na kita kakausapin. Magpapalit ako ng damit." Tumalikod siya at pumunta sa dressing room. Sa di kalayuan, dalawang lalaking nakasuot ng itim ang nagpalitan ng tingin. "Yung babaeng yon, agawin mo." Ang isa sa kanila ay nagtanong, "Paano ang lalaki?" Sinabi ni Red Leopard na personal niyang haharapin ang batang iyon. "Hehe, pag na-offend mo si Leopard, hintayin mo lang si kamatayan." Naghintay si Lito ng 20 minuto ngunit hindi lumabas si Muranye. Inilabas niya ang kanyang telepono sa pagkalito at tumawag, ngunit nalaman niyang walang sumasagot. Bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Tumayo siya at naglakad papunta sa changing room, napansin niyang nahulog ang telepono ni Muranye sa sahig sa gitna ng pangkalahatang kaguluhan. Agad siyang lumapit sa manager ng restaurant, "I need to see the surveillance footage outside the changing room." Naalarma sa nangyari noon, hindi nang ahas ang manager na tumanggi at agad na nagpunta upang suriin ang mga recording. Ang monitor ay nagpakita ng isang nakamaskara na lalaking nakasuot ng itim na kasuotan, isang lalaki, na nag-escort kay Muranye palayo. "Kilala mo ba kung sino sila?" Tanong ni Lito sa manager ng restaurant. Nauutol na sabi ng manager. Bang! Hinawakan ni Lito ang kwelyo ng kanyang kamiseta, itinaas siya, at isinandal siya sa dingding, "Magsalita ka." Ang lalaking iyon. Hindi siya dapat ipagwalang bahala. Kilala siya bilang Red Leopard. May malaking impluensya sa Kun City. Kahit si Archie kung ay hindi maglalakas loob na saktan siya ng basta-basta. Nauutol na sagot ng manager. "I don't need help from anyone." Sino siya sa tingin ni Red Leopard? Malamig na nagsalita si Lito. Ang Kun City ay isang lugar ng turista, at ang kalye na puno ng mga bar ay karaniwang ang pinakamataong lugar, lalo na ang isang kapansin-pansing malaking bar sa gitna ng magandang kapaligiran. Nakaupo si Lito sa bar counter, umiinom ng sunod-sunod na baso ng alak.
Matapos siyang pagmasdan ng ilang sandali, ang bartender ay nataranta, paano siya makakainom ng labis. Sir, 2,000 na po ang nagastos nyo sa ngayon, pwede po bang ayusin nyo muna ang bayarin? May hinala ang bar na may nakilala silang freeloader. Ibinaba ni Lito ang kanyang baso, sinabing walang pakialam, walang pera. Ano? Walang pera at nandito ka para uminom. Agad na sumambulat sa galit ang bartender. Tumawa si Lito, dahil gagamutin ako ng amo mo. Kilala mo pa ba kung sino ang amo namin? Napakayabang mong mag-assume. Ngumisi ang bartender. Tumango si Lito, Red Leopard. Mahigpit na sinabi ng bartender, anak, magbayad ka kaagad, kung hindi, hindi ka makakaalis sa bar na ito. Ngumisi si Lito, wala naman akong planong umalis. Ikaw. Itinaas ng bartender ang kanyang kamay para hampasin siya, ngunit itinulak siya ni Lito pababa sa mesa. Lumayo. Agad namang tumawag ang bartender ng mga security guard. Sa teritoryo ni Red Leopard, ang mga security guard ay pawang matatalino at may kakayahan ng mga lalaki. Heard someone smooching off, pretty bold. Cough up kung ano ang utang mo sa amin ngayon. Aksyon na sana ang security guard. Sa isang pitik ng kanyang palso, inihagis ni Lito ang kanyang baso, tumama sa ulo ng security guard. Ang baso ay umikot pabalik sa kanyang kamay, walang ni isang patak ng alak na natapon. Ang security guard, duguan ng ulo, ay natulala sa panunood na ito. Mapahamak, sabay natin siyang atakehin. Sabay-sabay na umatake ang mga security guard. Gayunpaman, ang sumunod ay ang bawat isa sa kanila, nang walang pagbubukod, ay inipit sa lupa ni Lito. Bilis, abisuhan si Leopard King, may naninira dito. Nagkagulo ang mga security guard, huminto ang musika, at nagsimulang magtipon ang mga tao. Sino ang may lakas ng loob para manggulo dito? Maaaring maging magulo ang kalyeng ito, ngunit hindi ang bar na ito. Salamat sa reputasyon ng Leopard King, hindi pa ito nakakita ng kaguluhan. Sino ang binatang iyon, basta-basta umiinom sa gitna ng lahat ng ito? Humigop si Lito ng kanyang inumin, at sinabi sa bartender, isa pa. Mukhang masama ang loob ng bartender. Hinampis ni Lito ang tasa sa counter, at agad na umatras ang bartender, nagsalin ng isa pang inumin. Makalipas ang 5 minuto, bumaba mula sa ikalawang palapag ang isang grupo ng mga tao na may banta ng ugali. Ang lalaki sa harap, nakasuot ng pulang mink coat, kalahati ng mukha ay may tato na leopardo, ang mabangis na liwanag na iyon, malinaw na siya ang maalamat na Red Leopard. Ito ang lalaki. Si Red Leopard ay sumulyap kay Lito na walang pasensya. Same time na tumango ang mga security guard. Isang grupo ng mga walang kwentang lalaki, ano pa ang silbi ng kasama mo kung hindi mo man lang siya kaya? Puno ng galit, kinuha ni Red Leopard ang kanyang lighter, sinindihan ang kanyang tabako, at kinausap si Lito, so, pumunta ka dito mag-isa. Tumango si Lito. Ngumuso sa panunuya si Red Panther na para bang ngayon lang siya nakarinig ng isang biro. Ang lakas ng loob mo, hinahanap mo ako. Tumango si Lito, nahuli mo ang isang babae. So totoo nga, parang ikaw ang bumugbog sa mga tauhan ko. Pinaikit ni Red Panther ang kanyang mga mata. Nararapat sila. Kalmado ang tono ni Li Xiao. Tumawa si Red Panther, regardless what they did, you have no right to meddle. They are my men. I don't want to waste my time on you. Ibigay mo ang babae, at maaari mong panatilihin ang iyong bar. Naiinip na sabi ni Lito. Ano? Sino ka sa tingin mo? Ako si Red Panther. Ang ekspresyon sa mukha ni Red Panther ay nabaluktot sa isang pangit na pagniwi. Biglang lumitaw ang isang punyal sa kanyang kamay at inihagis niya ito kay Lito. 25 years na akong nagsasanay gamit ang dagger ko, you're just a young will, you don't stand a chance. Si Red Panther ay hindi kapani-pani walang nasiyahan sa sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Inunat ni Lito ang kanyang kamay at sinalo ang lumilipad na punyal sa pagitan ng dalawa niyang daliri. Anong uri ng pamamaraan iyon? Ilang dekada nang nasa underworld si Red Panther, at hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Bago pa siya makapag-react, nabitawan na ang panghagis na kutsilyo sa kamay ni Lito. Nakaramdam ng bigla ang pananakit si Red Leopard sa kanyang hita at, nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang kutsilyo na nakadikit dito. Ah! Nang ibabaw ang gulat at galit sa kanya habang pasuray-suray na paatras at binunot ang kutsilyo. Lumapit sa kanya si Lito na may hawak na bote ng alak. Itinaas niya ang kanyang braso at hinampas ang bote sa ulo ni Red Leopard, na basag ito sa mga piraso. Nagawa ni Red Leopard na takpan ang kanyang ulo, ngunit bago pa siya makapagbitiw ng salita, ipinasa siya ni Lito sa ilalim ng kanyang paa.
Muranye, magbibilang ako hanggang 10. Kung hindi ko siya makikita, maghanda na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair. Ang mahinaong boses ni Lito ay puno ng hangarin na pumatay. Kabanata 915. Dalhin mo yang babaeng yan dito. Si Red Leopard ay hindi nang ahas na lumaban at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin si Muranye. Ang mukha ni Muranye ay medyo mapatla, ngunit ang kanyang damit ay maayos. Tila natakot lang siya at hindi nasaktan. Sinipa ni Lito si Red Leopard sa dingding, basura. Pagkatapos ay sinabi niya kay Muranye, tayo na. Tumango si Muranye. Pagkaalis ng dalawa, sumigaw ang isang subordinate, Master Leopard, hinahayaan ba natin siyang umalis ng ganon-ganon lang? Hey! Matapang na masyadong mapangahas sa teritoryo ko, gusto ko siyang patayin. Ang mga tampok ni Red Leopard ay lumibot habang siya ay tumakbo pabalik sa kanyang opisina at naglabas ng isang pistol. Nanginginig ang katawan ni Muranye. Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay, huwag kang matakot, nandito ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng sinuman. Namumula ang mga mata ni Muranye habang inihagis ang sarili sa mga bisig ni Lito, umiiyak ng malakas. Naiintindihan ni Lito na hindi pa nakaranas ng ganoong sitwasyon sa kanyang buhay. Tinapik-tapik niya ang likod niya, marahan siyang tiniyak. Anak, hindi mo inaasahan na maglalaway ka. Biglang lumitaw si Red Leopard. Binigyan siya ni Lito ng isang sulyap, iniligtas ko ang iyong buhay minsan at naghahanap ka pa rin ng kamatayan. Napangiti si Red Panther, bata, inaamin kong may mga galaw ka, pero kahit gaano ka pa kakaya, hindi mo ito malalampasan. Sa isang pitik ng kanyang palso, ang itim na nguso ay nakatutok kay Lito. Nag-iba ang kutis ni Muranye, habang hinayla siya ni Lito sa likod niya, huwag kang matakot. Hey! Napakalaking magsalita, oras na para mamatay. Walang pag-aalinlangan, hinayla ni Red Panther ang gatilyo. Bang! Isang nakakabinging putok ng baril. Pakiramdam ni Muranye ay tapos na siya at likas na kumapit ng mahigpit kay Lito. Tuwang-tuwa si Red Panther, masyado kang bata para makipag-away sa akin. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay naging sanhi ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig na tumigas agad. Ang bala, nang makarating kay Lito, ay biglang bumagal, pagkatapos ay nagyelo sa hangin. Ito. Imposible. Si Red Panther ay parang nakakita ng multo. Nagpaputok siya ng maraming putok ng sunod-sunod, naubos ang lahat ng bala. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang nakamit ay upang madagdagan ang bilang ng mga sinuspinde na bala sa harap ni Lito. Bang! Nahulog ang baril mula sa kanyang kamay. Pakiramdam ni Red Leopard ay nakakita siya ng multo at tumalikod upang tumakbo. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Lito, si Red Leopard ay napaluhod, ang mga bala ay tumagos sa kanyang mga binti. Huwag! Huwag kang lalapit! Binalot siya ng takot. Samantala, nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Kung alam niya kung gaano kakilakilabot ang kalaban, kahit nabigyan siya ng lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na maghiganti. Boss, huwag mo akong patayin, ako ang magiging baka at kabayo mo sa hinaharap. Patuloy na nagmamakaawa si Red Leopard. Sa hinaharap, sa Kun City, sa sandaling makita-kita, luluhod ako at yuyuko. Walang pakialam na nagsalita si Lito, tandaan ang iyong mga salita, kung may susunod pa, mamamatay ka ng malungkot. Nanginginig mula ulo hanggang paa, nagmamadaling nagpatira pa si Red Leopard at nanumpa. I swear. Lito, sino ka ba? Sa pagbabalik, nagtanong si Muranye. Isang ordinaryong tao. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Magagawa ba ng isang ordinaryong tao si Archie kung na maging magalang? At ang bala na iyon ngayon, kahit sinong ordinaryong tao ay naging salon. Pinabulaanan ni Muranye. Lumingon si Lito, ang maitim nitong mga mata ay nakatitig sa kanya, sige, sasabihin ko sa iyo, ngunit mas mabuting ilihim mo ito. Tumango si Muranye. Kilala mo ba ang Young Grandmaster? Tumigil sandali si Muranye, mukhang narinig ko na ito, sabi nila isa siyang once in a millennium prodigy. Nang umabot siya sa puntong ito sa kanyang pag-iisip, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Lito, ikaw ba? Tumango si Lito, talaga. Hindi nakakagulat na maging si Archie kung ay napakagalang sa iyo, sa wakas ay naunawaan ni Muranye. Kaagad, yumuko siya sa harap, na kinukusot ang malalaking mata sa kanya. Anong problema? Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, medyo nakonsensya. Ah! Napabuntong hininga si Muranye, huwag mong isipin na wala akong kamalay-malay, kanina mo pa ako pinagmamasdan. Noong una, akala ko interesado ka sa akin. Pero youthful master ka, dapat maraming mga dilag na handang sumuko sa iyo.
Hindi mo ako kailangan. Napakalinaw ng kanyang mga iniisip, so, ano ang layunin sa likod ng paglapit mo sa akin? Natahimik sandali si Lito, oo, sinadya kong lumapit sa iyo. At pagkatapos, nakangiting tanong ni Muranye. Kumunat ang noo ni Lito, hindi ka ba nag-aalala? Umiling si Muranye, pagkatapos nitong mga nakaraang araw, alam kong mabuti kang tao. Hindi mo ako sasaktan. Sige, pasimplihin ko ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Liti ang tungkol sa sealed body kay Muranye sa mas kolokyal na paraan. Tumingin si Muranye na hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Sigurado ka ba? Tumango si Lito, sigurado. Kaya, kailangan kong tulungan kang sirain ang selyong ito. Kapag nasira ang selyo, magiging kasing kapangyarihan mo ba ako? Tanong ni Muranye na may pilyong ngiti. Posibleng mas makapangyarihan ka kaysa sa akin, sagot ni Lito. Ang mga mata ni Muranye ay maliwanag sa pananabik. Maganda yan, tapos tulungan mo akong sirain. Gayunpaman, umiling si Lito. Ang prosesong ito ay lubhang mapanganib. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mahulog sa kabaliwan. Kaya, kailangan nating tiyakin na tayo ay ganap na handa. Isang dismayadong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Muranye. Sige, sabihin mo sa akin kapag handa ka na. Matapos ipadala si Muranye pabalik sa paaralan, umalis si Lito. Hindi niya napansin na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya si Hanhan, puno ng kalungkutan ang mukha nito. So may girlfriend ka na. Tumalikod na siya para umalis, pero may hamarang. Frank Kang, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hanhan, kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Tiningnan ni Frank Kang ang kanyang magandang mukha, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, Hanhan, samahan mo ako. Ipinapangako kong sasagutin ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Naiinis na itinapon ni Hanhan ang kanyang kamay. Imposible, may gusto na ako. Yung batang galing sa swimming club. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Frank Kang, na may paghamak na sinabi niya, siya ay isang temp worker lang, ano ang posibleng makapipigil sa sinuman? Sino ang makakapagkumpara sa kanya sa akin? Isang walang pera, wala siyang pag-aari kumpara sa akin. Umiling si Hanhan, hindi mo naiintindihan, ang pag-ibig ay walang kinalaman sa material na kayamanan. How can it? With me, you can have luxury brands. Ano kaya ang ibibigay niya sa'yo? Si Frank Kang, nabalisa, ay hinawakan si Hanhan. Nagbago ang ekspresyon ni Hanhan ngunit pilit na kumawala. Sa sandaling iyon, isang kamay ang humawak sa palso ni Frank Kang at isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, bitawan mo. So ikaw na naman. Pinandilatan ni Frank Kang si Lito na may masamang mga mata. Sa sumunod na segundo, isang biglaang matinding sakit ang tumama sa kanya at si Frank Kang ay kusang bumitaw sa kanyang pagkakahawak. Nagtago si Hanhan sa likod ni Lito. Namumula, umirap si Frank Kang at sinabing may masamang tono, anak, hindi kita bibitawan, maghintay ka at tingnan mo. Nang umalis siya, tumingin si Hanhan kay Lito, namumula. Walang sinabi si Lito, nakitang maayos na ang lahat saka tumalikod para umalis. Teka, may itatanong ako sayo. Pinigilan siya ni Hanhan. Lumingon si Lito. Nakagat ang kanyang labi, nahihiyang nagtanong si Hanhan, noong gabing iyon, sa eskinita, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Oo, may iba pa ba? Tanong ni Lito. Napakurap si Hanhan, iniligtas mo ako, gusto kitang i-treat ng pagkain. Hindi na kailangan, ito ay isang maliit na pagsisikap lamang. Tumanggi si Lito. Ibinuko ni Hanhan ang kanyang bibig sa pagkagulat. Kahit sinong lalaki ay mahimatay sa tuwa. Pero bakit wala siyang ipinakitang reaksyon? Medyo malungkot si Hanhan. Tila hindi gumagana ang kanyang alindog. Bukas 50th anniversary school celebration natin, may dance performance ako, pupunta ka ba at manood? Tanong ni Hanhan, maalab na pag-asa ang nakasulat sa buong mukha niya. Noong una, gusto niyang tumanggi, ngunit tumango siya nang makitang umaasa ang itsura nito. Pupunta ako doon. Tuwang-tuwa si Hanhan. Dapat niyang ipakita ang kanyang pinakamagandang bahagi bukas. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Ang auditorium ng paaralan ay punong-puno ng mga tao sa madaling araw, nandoon lahat upang makita ang sayaw ni Hanhan. Ang ilang mga batang lalaki ay nag-away pa sa mga upuan sa harap para lamang makakuha ng mas magandang view. Habang lumalabo ang mga ilaw, at dahan-daang bumabalik ang mga kurtina, si Hanhan, na nakasuot ng puting ballet dress, ay mystically materialized sa entablado. Bumungad sa ibaba ng entablado ang paghingal ng pagkamangha. Nakakabighani. Nagsimula ang musika, ang matikas na katawan ni Hanhan ay gumagalaw ng bahagya sa ritmo ng melody. Before they knew it, lahat ay nalasing sa kanyang sayaw.
Nang matapos ang sayaw, umalangaw-ngaw ang malakas na palakpakan ng mga manunood. Ladies and gentlemen, sa susunod, may special treat tayo. Pipili si Hanhan ng isang maginoo na makakasalo sa kanya ng sayaw. Malakas na anunsyo ng host. Habang bumababa ang boses niya, nagsimula na ang venue sa excitement. Sino ang pipiliin ng Campus Bell Hanhan? Natural na bumaba ang tingin ng mga tao kay Frank Kang sa unang hanay. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na hinahabol ni Frank Kang si Hanfan, at tiyak na hindi siya nagkukulang sa hitsura o kayamanan. Bilang karaniwang pagpipilian, walang dahilan si Hanhan para tanggihan ang kanyang mga pagsulong. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Hanhan na nakasuot ng eleganteng asul na mahabang damit. Pinagmasdan niya ang mga tao sa ibaba ng entablado, at pagkatapos ay dahan-daang bumaba. Bawat mata sa silid ay sinusundan ang kanyang mga hakbang. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, dumiretso siyang lumagpas kay Frank Kang, patungo sa likod na hanay. Ang mukha ni Frank Kang ay naging awkward. Pagkatapos, naglakad si Hanhan sa pinakahuling row, kay Lito. Iniabot niya ang kanyang payat at malajade na kamay patungo sa kanya. Sa ganoong sitwasyon, natural na hindi nararapat na tumanggi, kaya hinawakan ni Lito ang kanyang kamay. Sa gitna ng mga titig na puno ng inggit at paninibugho, pumunta ang dalawa sa gitna ng dance floor, sinimulan ang kanilang magandang sayaw. Anong nangyayari kay Hanhan, ang bulaklak ng paaralan? Bakit niya pipiliin ang temp na iyon? Yan ang sinasabi ko, sa paanong paraan niya nahihigitin si Kuya Frank. Nanggagalaiti sa galit ang mga kaibigan ni Frank Kang. Kuya Frank, hahayaan mo na ba talaga to? Lahat nakatingin sa'yo. Ninatngat ang ngipin ni Frank Kang at sinabing, syempre hindi ko siya bibitawan. Pagkatapos ng sayaw, namula ang magandang mukha ni Hanhan, kumikinang ang magagandang mata nito habang nakatingin kay Lito. Hindi niya akalain na ganoon pala kagaling ang galing nito sa pagsasayaw. Si Lito, bilang isang maginoo, ay yumuko ng bahagya bago tumalikod para bumaba ng entablado. Tumigil ka nga dyan. Biglang tumayo si Frank Kang, itinuro si Lito at sinabing, Temp, ibinabalita ko ngayon, natanggal ka na, umalis ka kaagad sa paaralan, bawal ka na muling pumasok dito. Kumunat ang noo ni Lito, lampas ka sa mga hangganan mo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hinawakan ni Frank Kang ang kwelyo ni Lito. Sa sumunod na segundo, si Frank Kang ay itinulak ni Lito pababa sa upuan, palaging nagdudulot ng gulo, hinahanap mo ba ang kamatayan? Nagbago ang ekspresyon ng lahat, ang ama ni Frank Kang ay ang vice principal, sino ang maglalakas loob na saktan siya? Anak, kung maglakas loob kang magsimula ng away dito, hindi ka pababayaan ng tatay ko. Sigaw ni Frank Kang nang may alarma. Malamig na tumawa si Lito, masyadong mapanglait para pakialaman ang isang duwag. Ngayon, I'm in a good mood. If you have any bakang, bring them on. Wika ni Lito, may ngiti sa kanyang labi. Sigurado ka ba? Isang mapanlin lang na tingin ang bumungad sa mukha ni Frank Kang. Umupo si Lito sa upuan, huwag mong sayangin ang oras ko. Pagsisisihan mo ito. Kinuha ni Frank Kang ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Red Leopard, Leopard, I need you at the school. I have something important for you. Hindi nasisiyahan si Red Leopard, dahil isang araw lang ang nakalipas ay muntik na siyang mawala ng buhay dahil kay Frank Kang. 200,000 para sa isang pagbisita lamang. Ililipat ko kaagad ang pera sa iyo, inilapag ni Frank Kang ang kanyang card sa mesa. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa pera, itinigil ni Red Leopard ang kanyang pag-aalinlangan, at sumang-ayon.